Ang pangalan niya ay Anthony Ramirez, ngunit mas kilala siya ng lahat bilang Tonton, isang pulis sa Maynila na tinitingala dahil sa katapatan at tahimik na tapang. Sa araw na ito, nakatayo siya sa gitna ng entablado habang pinaparangalan. Maliwanag ang mga ilaw, malakas ang palakpakan, at kumikislap ang medalya sa kanyang dibdib. Tahimik lamang si Tonton na nakangiti. Hindi siya sanay sa papuri. Hindi rin siya komportableng nasa harap ng maraming tao. Ngunit tinatanggap niya ang parangal ng may respeto at pasasalamat. Simple, mahinahon, at gaya ng lagi, walang anumang yabang sa kanyang mga mata. Sa likod ng ngiting yon, may bigat na hindi alam ng karamihan. Gabi-gabi, nauulit ang parehong panaginip. Si Rika, ang dating pag-ibig, isang alaala na hindi niya kayang takasan kahit gaano pa siya kaabala sa trabaho. Sa panaginip, nakikita niya si Rika na nakaupo sa harap ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Malungkot ang mga mata nito, parang may hinihintay. At bago pa niya ito malapitan, bigla siya nagigising. Hingal, pawis at may kaba. Hindi niya alam kung bakit ganoon, pero pakiramdam niya, lagi siyang may pagkukulang. 15 taon na mula nang umalis siya sa probinsya. Noon, wala siyang ibang iniisip kundi ang pangarap na maging pulis. Umalis siyang hindi lumilingon, iniwan si Rika at ang tahimik nilang buhay. Para sa pangarap, sabi niya noon. Pero ngayon, habang hawak ang medalya, parang mas nararamdaman niya na may isang bahagi ng nakaraan na hindi niya naayos. Pagkatapos ng seremonya, bumalik siya sa opisina. Nag-abot ng kamay ang mga kasamahan niya. Nagbiro, nagkwentuhan. Ngumiti si Tonton, ngunit lumipad ang isip niya kung saan. Sa mga gabing hindi siya makatulog, sa pangalan ni Rika. Mabilis na bumalik sa normal ang araw ni Tonton sa presinto. Tuloy ang tawag, reklamo at mga ulat, habang tahimik lang siya natatrabaho. Pero paminsan-minsan, napapansin niyang lumalayo ang isip niya. Pagsapit ng gabi, mas mabigat ang pakiramdam. Pagod ang katawan, pero gising ang isip. At tulad ng dati, bumabalik ang panaginip na ilang taon nang sumusunod sa kanya. Si Rika na naman, nakatayo sa lumang hagdan, nakatingin sa kanya na parang may gustong itanong. At gaya na nakasanayan, nagigising si Tonton na hinihingal. Malamig ang pawis sa noo. Hindi ko maintindihan. Bulong niya sa dilim. Mag-isa at hindi mapalagay. Kinabukasan, pinilit ni Tonton na magmukhang maayos. Nakipagbiroan siya sa mga kasama kahit halatang pilit ang ngiti. May isang kakosa ang lumapit. Pre, okay ka lang? Parang lutang ka. Okay lang. Pagod lang. Sagot ni Tonton, kahit alam niyang higit pa roon ang gumugulo sa kanya. Bandang hapon, pinatawag siya ng kapitan. Tahimik siyang pumasok sa opisina, may kaunting kaba. Anthony, sabi ng kapitan. Dumarami ang kaso ng pagnanakaw ng sasakyan. Mabilis ang salarin. Bukas, may papagawa ko sa'yo. Mahalagang misyon. Hindi madali. Pag-isipan mo. Walang sagot si Tonton, pero ramdam niya agad ang bigat. Isang misyon, isang responsibilidad. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa presinto na si Tonton. Tahimik niyang binasa ang papel na naglalaman ng detalye ng bagong operasyon. Ang misyon na nabanggit ng kapitan kahapon. Pagpasok niya sa opisina, tumango ang kapitan. Anthony, ikaw ang napili. Magpapanggap kang pulubes sa lugar kung saan madalas mawala ang mga sasakyan. Hindi ka pwede magbukang pulis. Porte ka ng kalsada. Tinatanggap mo ba? Walang alinlangan si Tonton. Opo sir, kaya ko po. Makalipas ng isang oras, nasa kalye na siya. Nakagusot na lumang damit. May dumi sa muka. At hawak ang lata na parang pambarya. Kung sino man ang dadaan, iisiping isa lang siyang ordinaryong taon lansangan.
At nagsimula ang 3 araw na paghihintay. 3 araw na nakaupo sa gilid ng eskinita, tahimik na nagmamasid. 3 araw na tiis init, gutom at katahimikan. 3 araw na walang kahit anong senyales na darating ang hinahanap niya. Ngunit sa ika-4 na gabi, habang nakayuko siyang kunwari natutulog, may humintong sasakyan sa hindi kalayuan. Maingat ang kilos, mabilis, parang sanay. Dumungaw si Tonton nang hindi halata. May binatilyong nagmamadaling bumaba. Payat ang katawan, mabilis ang galaw, at sa isang iglap, binuksan nito ang pinto ng kotse at sinimulang i-jumper ang makina. Eto na, bulong ni Tonton sa sarili. Tumayo siyang dahan-dahan bago pa tuluyang makatakbo ang binata. Mabilis niya itong sinunggaban. Nagpumiglas ito, malakas, determinado. Pero nang tumapat ang mukha nito sa ilaw ng poste, natigilan si Tonton dahil ang binata ay kamukha niya. Hindi bahagya, hindi medyo. Kamukha niya ito noong 14 o 15 taon pa lang siya. At doon nagsimula ang malamig na kaba sa dibdib ni Tonton. Paano? Posible to? Bulong niya sa sarili. Sa gabing yon, alam niyang hindi na ito simpleng misyon. Ito ay landas, papunta sa nakaraan na iniwan niyang matagal na nakatiwangwang. Bitawan mo ako! Sigaw ng binata habang nagpupumiglas sa hawak ni Tonton. Pero hindi agad nakasagot si Tonton. Nanigas siya sa pagkakatayo. Pinagmamasdan ang mukha ng binata. Magkasing itsura ang panga, parehong ilong, parehong mata. Para siyang tumingin sa nakaraan, sa mas batang bersyon ng sarili niya. Anong pangalan mo? Mahina, ngunit matatag niyang tanong. Umangal ang binata. Bakit ko sasabihin sa'yo? Masinigpitan ni Tonton ang hawak. Pero hindi para manakit, kundi para pigilan ang pagtakbo nito. Sinong nanay mo? Doon napahinto ang binata. Bigla nag-iba ang ekspresyon nito. Mula galit hanggang mapunta sa kaba. Ano bang pakialam mo? Bulyaw nito, pero may panginginig sa boses. At doon, sa isang iglap ng matalim na pakiramdam, binigkas ni Tonton ang pangalan. Si Rika, di ba? Para bang tumama ang salita sa puso ng binata. Hindi na ito kumilos, hindi na pumalag. Tumulo ang pawis nito sa noo kahit malamig ang gabi. Kilala mo si Mama? Bulong ng binata, halos hindi marinig. Hindi mo ako isusumbong, di ba? Ginagawa ko lang to para makatulong sa kanya. Hirap na kami sa buhay. Nagbago ang tono nito. Mula agresibo, naging halos iyak. Huminga ng malalim si Tonton. Nakita niya ang sarili niya sa binata. Ang desperasyon, ang takot, ang pagnanais na may marating. Kung gusto mong tumulong sa nanay mo, sabi ni Tonton, hindi ganito ang paraan. Mas masasaktan mo siya kapag nagpatuloy ka. Walang imik ang binata. Pagkatapos, tumango siya. Dahan-dahan, parang sumusuko. Dalin mo ako sa mama mo, sabi ni Tonton. Nagulat ang binata. Ha? Bakit? Tiwala. Isang salitang mahirap ibigay. Pero sa sandaling yon, pareho nilang kailangan. Naglakad silang dalawa sa makikipot na eskinita. Walang imikan, tanging tunog lang ng mga yapak. Paminsan-minsan, lumilingon ang binata. Parang tinitimbang kung tatakbo ba o magtitiwala. At si Tonton, walang iba nasa isip kundi ang pangalang matagal na niyang inuulila. Rika. Sa bawat takbang, papalapit siya sa nakaraan. At sa katotohanang, mababago ang buong buhay niya. Madilim ang daan habang sinusundan ni Tonton ang binata. Pasikot-sikot. Puro makikitid na eskinita at lumang pader na may kupas na pintura. Sa bawat liko, lalo pang bumibigat ang pakiramdam niya. Malapit na tayo, sabi ng binata. Mahina pero malinaw. Pumasok sila sa isang makipot na looban na may nakatitig na ilang residente. May kalawangin na bubong, may sampay na damit, at sa gilid ay nakaparada ang isang fishball cart. Dahan-dahang lumapit ang binata. Sa isang barong-barong na bahay,
na halos nakasandal na lamang sa lumang kahoy. "Ma!" Tawag ng binata. Medyo kinakabahan. "Ma, nandito na ako." Bumukas ang marupok na pinto. Lumabas ang isang babaeng payat. May bahid ng pagod sa muka, pero may lambing pa rin sa mga mata. Nakahawak pa ito sa tuwalya, tila bagong pahinga, matapos magtulak ng kariton buong araw. "O Junior, buti nakauwi ka na," sabi nito. Pagod ngunit masaya. "May pagkain ako." Natigilan siya nang mapatingin siya sa lalaking kasama ng anak niya. Isang lalaking nakasuot ng gusgusing damit. Mukhang pulubi. Pero sa isang iglap ng pagkakatitig, unti-unting lumaki ang mga mata ng babae. "Tonton?" Mahina, pabulong, halos hindi makapaniwala. Napatigil si Tonton. Halos hindi siya makahinga. "Rika." Tumulo ang luha sa mata ng babae. Bigla, mabilis, parang matagal nang kinikimkim. Hindi ko inakalang makikita pa kita." Tinanggal ni Tonton ang suot niyang takip. Pinakita ang badge na nakatago. "Rika, pulis na ako. Natupad ko ng pangarap ko noon. Pero parang may kulang." "Ikaw?" Natahimik si Rika. "Patawarin mo ako. Sorry, iniwan kita. Natakot ako noon, pero hindi kita nakalimutan. Hinanap kita, ilang ulit, pero wala ka na roon." Humigpit ang hawak ni Rika sa laylayan ng damit nito. "Matagal na kitang pinatawad, Tonton. Pero ang buhay namin, ang dami na nagbago." Tumingin siya kay Junior na nakatayo sa pagitan nila, litong-lito. "Anak, siya ang tatay mo." Parang tumigil ang oras. Para kay Tonton, yun ang sandaling tuluyang bumagsak ang bigat ng katotohanan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, humarap siya sa dalawang taong hindi niya nalaman, pero matagal na palang kanya. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nagbago ang takbo ng buhay nila. Lumipat sina Rika at Junior sa simpleng bahay ni Tonton. Mas maayos, mas ligtas, at mas payapa kaysa sa dati nilang tirahan. Araw-araw, mas pinili ni Tonton na unahin ang pamilya kaysa trabaho. Nag-leave siya ng mas matagal. Sinamahan si Junior sa paaralan, tumulong kay Rika sa mga gawaing bahay, at binawi ang mga taon na nawala sa kanila. Hindi man perpekto, naging masaya ang bawat araw. Natutong umiti si Junior ng mas madalas, at si Rika naman ay muling nakatagpo ng katahimikan sa presensya ni Tonton. Sa wakas, nabuo rin ang pamilyang matagal na nilang hinintay. Simple, payapa, at puno ng pagmamahal na hindi na nila hahayaang mawala muli.